dito nakalibing si Papa. Nagpunta ako dito ngayon para humingi ng tawad sa kanya. Dahil ang babaeng pumatay sa kanya, ang babaeng sumira sa amin ay makakalaya na. Makakalaya na si Soledad Romero. Valeria, naiintindihan ko ang nararamdaman mo ngayon. I'm sorry that things didn't work out na tuluyang makalaya si Soledad Romero. Oh no. Don't feel sorry for me. Oo nga't makakalaya na siya. Pero itong tatandaan mo. Hanggat nabubuhay ako, hindi ko pa tatahimikin ang buhay ng kriminal na yon. Sana nga nakita ko siya. Para ipamukha ko sa kanya na isa siyang masamang tao. Na wala siyang lugar sa mundong to. Anong balak mo? Wala na ba talagang magagawa para ibalik siya sa kulungan? Wala na akong magagawa. Kaya nga ako nanghihina at nalulungkot. Pero wala man lang kami kalaban-laban sa paglaya niya. 24 years ang sentensya niya. Pero maaga siyang i-release. Gusto ko lang naman pagdusahan niya ng buong kaparusahan sa ginawa niyang krimen. Pero baka naman nagdusa na siya. Matagal na rin ang 20 years sa loob ng kulungan. Pinagsisihan niya na siguro ang kasalanan niya. Dapat lang pagsisihan niya yun! Dahil kung ako ang masusunod, habang buhay siya makukulong. Para maramdaman niya na habang buhay ko rin siya pinamumuhitan. Soledad Romero, sumira sa buhay namin. Pagdudusa siya. 10 ng kanyang mga kaanak. Sa gagawin ko sa kanya, mas gugustuhin pa niyang bumalik na lang sa loob ng kulungan. Dahil sagad hanggang buto ang gagawin ko sa kanyang kahihiyan. Akala ko pa naman, nakalimutan ko na siya. Kung hadlang ang nakaraan para maging malaya. Ako nga palang mama ni Stefan. Bakit napakahirap nitong pakawalan? Hanggang ngayon, mahal na mahal ka pa rin niya, Elaine. Ngayong gabi, may pahiwatig si Yuan. Tingin mo babalik siya sa'yo? Cruel Love sa GMA Telebabad. Fernando Jose, kung may magagawa lang ako para hindi ka na malungkot o magalit, nang dahil lang sa babaeng yan, gagawin ko. Pero ipagpasa Diyos mo na lang muna ang lahat. May dahilan ng lahat ng nangyayari. Tsaka may mas mahalagang bagay pa kesa sa pag-iisip ng paghihigante. Ang iyong mama. At ikaw, hindi ko na alam ang gagawin ko kung mawala sa buhay ko. Dahil isang sulyap ko lang sa'yo, mawawala na lahat ng gumugulo sa isip ko.
Sa susunod, picture na namin ni Fernando siyang nakalagay sa phone ko. At sweet na sweet kami. Kaya kailangan makita niya na to. Mare, huy. Baka naman mabura yan sa kakatingin mo. Kanina ka pa check ng check dyan. Pero teka, kailan mo ba yan papakita kay Fernando sa'yo? Ngayong gabi naman. Mamaya, makikita na ni Fernando ang picture na babago sa pagtingin niya sa kapatid ko na walang bahid ng dungis. Eh paano? Eh hindi mo nga alam kung saan siya nakatira o kaya kung saan siya nag-o-office. Eh, di ba hinahatid naman niya si Rosalinda palagi? Chichampuan ko na lang. Alam mo bang masaya ako kasi hindi ka na malungkot? Gusto ko palagi kang nakangiti. Alam mo kung bakit? Kasi mas lalo kang gumagwapo pag nakasmile ka ng ganyan. At yan ay dahil sa'yo. Nagsimula ang araw ko ng malungkot. Pero bago pa tumatapos, pinaligaya mo naman ako. Kaya bukas, kung pwede ako naman ang magpapaligaya sa'yo. May sorpresa ako. Kaya gusto ko sana magandang-maganda ka. Dahil pinaghandaan ka lang. Fernando Jose? Fedra? Ang original Pinay superhero ay muling magbabalik. Unang nasilayan sa comics at ngayon sa primetime television. Pinagandaan ng gusto mula sa detalye ng kanyang kasuotan hanggang sa kanyang pakikipaglaban. Ikaw na sa kalagayan. Gusto mo bang umuwi? Araw-gabi. Para makita ang alaala ng pagkasinasa mo. Javier, alam kong mahirap tanggapin ang nangyari sa'yo. Pero kaysa pagdudahan mo yung tatlong anak mo, eh alam mo, dapat isipin mo na lang, napakaswerte mo dahil mahal na mahal ka ng mga anak mo. Pero naiinsulto pa rin ako. Gusto kong malaman kung sino sa tatlong anak kong babae ang bunga ng pagtataksin niya. Yun pala ate ang ibig sabihin ng proposal. Ang hihain ka na magpakasal. Oo, Lucy. At nararamdaman kong bukas na mangyayaring proposal ni Fernando kasi sa akin. Ay, naku, Diyos ko, kinakabahan ako. Baka mahimatay ako sa tuwa pag tinanong niya ako. Sabi niya kasi, may sorpresa daw siya sa akin. At ang bilin pa, kailangan maganda daw ako. Oh, ate, huwag kang hihimatayin. Dapat sumagot ka muna ng oo, tsaka ka na himatayin. Ikaw talaga. Inabangan talaga kita dito. Kasi alam kong palagi mong hinahatid ang kapatid ko. Fedra, alam kong gusto mo kaming paghiwalayin ni Rosalinda. Pero hindi mangyayari yun. Dahil nagmamahalan kami. Sige na, mauna na ako. Sandali. Alam kong mahal mo siya. Mahal ka rin niya. Tanggap ko yun. Pero gusto kong malaman kung totoo bang tanggap mo ang kapatid ko. Ang totoong pagkatao niya. Anong ibig mong sabihin? Ito, okay na ba itong puti? Maganda ba? Yan ate, bagay yan sa'yo, tsaka bagay na bagay yan sa mangyayari bukas. Para ka na nga nakapangkasal.